Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong kapeng barako nang biglang sumigaw ang isa sa kambal ko, si Vin. Mommy! Mommy! Si Daddy, oh. Nasa DE. Sabay turo niya sa lumang modelong telebisyon namin sa sala, na kasalukuyang nagpapalabas ng isang morning show. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi dahil sa sigaw ni Vin, sanay na ako sa kaingayan ng dalawang to, kundi dahil sa itinuturo niya. Ang puso ko, biglang kumabog na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Anak, ano bang sinasabi mo? Mahinang tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Si Daddy, Mommy. Look, segunda naman ni Via, ang kakamba ni Vin, habang papalapit din sa G, hawak-hawak pa ang manikanyang si Princess Sparkle. Pareho silang nakatutok sa screen, ang mga mata nila'y kumikinang. Napalunok ako. Sa screen, isang pamilyar na mukha ang naka-interview. Matangkad, matikas at gwapo pa rin. Si Kero Ilana. Ang CEO ng Ilana Foods, isa sa pinakamalaking food corporation sa bansa. Ang lalaking 6 na taon ko nang pilit na itinatago sa dalawang anghel na ito. Kasagsagan noon ang live selling ko ng mga gamit sa kusina. Okay, mga sis. Last 3 sets na lang po itong ating rainbow collection na non-stick pan. Grabe, ang ganda nito, pang-instagramable ang luto nyo dito. Mine na, mga suki. Zayu 800 at 99 only, free shipping pa nationwide, masigla kong sabi sa camera ng cellphone ko, habang iminawagayway ang isang pink na kawali. Ang mga comments, sunod-sunod. Mine. Ma'am Vyra, pa-reserve ng isa. Ganda niyan, sisi. More power. Ako nakukuha ng last, Ma'am Vera. Sold na po, Ma'am Shirley. Last piece na iyan ng ating rainbow collection na may kasamang free spatula. Salamat po sa pag-mine, nakangiti kong sabi. Wow, 1.5 viewers. Nakakakilig naman, Lord. Pa-share naman po ng live natin, mga sis, para mas marami pang makakita ng ating mga pasabog na kitchenware deals. Doon na pumasok ang kambal, nag-uunahan pa. Dire-diretso sa harap ng dihi. At doon na nagsimula ang delubyo. Mommy, si Daddy. Sabi ko sa'yo, Via, kamukha niya yung drawing natin, giit ni Vin, hindi inaalis ang tingin sa screen kung saan seryosong sumasagot si Kero sa tanong ng host tungkol sa bagong produkto nila. Ang mga viewers ko sa live, biglang natahimik sandali tapos sunod-sunod na ang comments, pero hindi na tungkol sa paninda ko. Hala, sino yung Daddy, Ma'am Vera? Kids are so cute. Pero teka, may asawa ka pala, sis. Wait, parang familiar yung guy sa GED. SV. Si Ilana yun, di ba? Yung sisi ng Ilana Foods. Hala, totoo ba to? Anak niya si Yomi Billionaire. Teka. Zoom in natin. Parang kamukha nga nila si Yomi Billionaire. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang ngiti ko parang binusalan. Ang cellphone na hawak ko, muntik nang malaglag. Ang mga salitang Yomi Billionaire ay umalingaw sa tenga ko. Napatingin ako sa screen ng cellphone ko, sa mga comments na nagpa-flash. Pawis na malamig ang biglang tumagaktak sa noo ko. Sandali lang po, mga suki at technical difficulties lang po, medyo nagloloko yung connection. Nanginginig ang boses ko. Agad kong pinindot ang key and leave video. Huminga ako ng malalim pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Napaupo ako sa monoblock chair sa likod ko, sapo ang dibdib. Ang kambal, lumapit sa akin, ang mga mukha nila puno ng katanungan. Mommy, okay ka lang? Bakit mo pinatay yung live? Tanong ni Via, habang hinihimas ang braso ko. Si Daddy yun, di ba, Mommy? Inosenteng tanong ni Vin. Sabi mo, nasa malayo si Daddy, nagtatrabaho. Sexist pala siya nagtatrabaho. Hindi ko alam ang isasagot ko. Paano ko ipapaliwanag sa kanila ang isang bagay na ako mismo, hirap na hirap iproseso? 6 na taon. 6 na taon kong itinago ang sikreto. 6 na taon kong pinalaki mag-isa ang mga anak namin. Dahil kahit kailan, hindi ko maipagkakailan na si Kero ang ama nila. Napapikit ako at bumalik sa alaala ko ang gabing iyon. Isang engranding product launch ng isang kumpanya kung saan extra ako bilang waitress para may pandagdag sa gastusin. Gabi iyon ng mga kilalang personalidad, mga mayayamang negosyante.
At siya, si Kero Ilana, isa sa mga sea guests. Ang mga mata namin nagtama. Isang ngiti. Isang maikling pag-uusap sa may bar area habang kumukuha siya ng mainom. Hindi ko inaasahan. Hindi ko pinangarap. Sino ba naman ako? Isang simpleng babae na nagsisikap para sa pamilya, at siya, isang taong parang bituin sa langit. Pero nang gabing iyon parang pantay kami. Nagkaintindihan kami sa mga tingin. May kung anong koneksyon. Isang sayaw na hindi ko malilimutan sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na ilaw ng chandelier. At pagkatapos, nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang gabi ng pagkalimot sa realidad, isang gabi ng purong emosyon. Isang gabi na nagbunga ng dalawang buhay na ngayon ay nagtatanong kung sino ang kanilang ama. Kinabukasan noon, wala na siya. Walang paalam, walang kahit anong kontak. Bumalik ako sa realidad, dala ang alaala ng isang gabing parang panaginip. At makalipas ang ilang linggo, nalaman kong nagdadalang tao ako. Kambal. Takot, pangamba, pero higit sa lahat, pagmamahal para sa mga buhay na nasa sinapupunan ko. Pinili kong itago. Pinili kong palakihing mag-isa. Para ano? Para hindi sila masaktan? O para ako ang hindi masaktan? Siguro pareho. Ang hirap isiping ang ama nila ay isang tao mula sa ibang mundo, isang mundong hindi ako kabilang. Mommy! Untag ni Via na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Minulat ko ang mga mata ko. Nakatingin sila sa akin, naghihintay ng sagot. Yumuko ako at niyakap sila ng mahigpit. Mga anak, ang daddy niyo, mahabang kwento. Paano na? Paano kung napanood ng team ni Kero yung live? Paano kung may nakakilala sa mga bata? Ang viral video na iyon, siguradong kakalat. Ang barangay Mabini, maliit lang. Madaling matutunton. Napatingin ulit ako sa Zi, naka-freeze ang mukha ni Kero sa screen, commercial na. Pero para sa akin, ang mga mata niyang seryoso, parang direktang nakatingin sa akin, ng usig. Kinuyom ko ang mga palad ko. Ang sikreto kong matagal nang inilihim mukhang malapit ng mabunyag. At hindi ko alam kung handa ba ako. Hindi ko alam kung handa ba kami. Sino ang tatay nila? Ang tanong na yan, hindi lang mula sa mga viewers. Ngayon, parang buong mundo na ang nagtatanong. At ang sagot ay nakatitig sa akin mula sa screen ng telebisyon. Sa kabilang dako ng Maynila, sa loob ng isang malapalasyong opisina sa pinakatuktok ng Ilana Tower, si Kero Ilana ay hindi mapakali. Kanina pa paikot-ikot sa kanyang swivel chair, hawak ang tablet kung saan paulit-ulit niyang pinapanood ang isang video. Isang video na ipinasa sa kanya ng kanyang ET head kaninang umaga na may subject na, Urgent & Confidential, Potential Viral Issue. Sa una, inisip niyang baka na fake news o di kaya'y black propaganda mula sa mga kalaban nila sa negosyo. Pero nang pinanood niya, ang video ay mula sa isang live selling. Isang babae, si Vera, na masiglang nagbebenta ng mga gamit sa kusina. Pamilyar ang ngiti. Pamilyar ang boses, kahit medyo nag-iba na. Pero ang mas nakapagpatigil sa mundo niya ay ang dalawang bata na biglang sumulpot. Kambal. Isang lalaki, isang babae. At ang sinabi ng mga ito habang nakaturo sa isang gihi sa background kung saan, nagkataon, siya ang ini-interview, si Daddy. Si Daddy. Paulit-ulit na umalinggaw ang dalawang salitang iyon sa isip ni Kero. Pinaos niya ang video sa parteng nakatutok ang kamera sa mga bata. Pinakatitigan niya. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng mukha. May kung anong kumurot sa puso niya. Hindi. Hindi pwede. Pero habang tinititigan niya ang mga bata, at pagkatapos ay ang babae sa video bago ito biglang pinatay, isang alaala ang pilit na sumisingit sa isip niya. Isang gabi, 6 na taon na ang nakalipas. Isang event, isang babaeng may ngiting kasing liwanag ng mga bituin. Siya nga ba? Imposible, bulong niya sa sarili. Pero ang tibok ng puso niya, iba ang sinasabi. May halong excitement, pagkalito, at takot. Pinindot niya ang intercom. Sandra, I need Marco, attorney. Diaz, and private investigator here. Now. And cancel all the afternoon appointments. Yes, sir, mabilis na sagot ng sekretarya niya. Ilang minuto lang, nasa conference room na sila.
Si Marco ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security, si Atty. Diaz ang kanilang chief legal counsel. Isang matandang lalaki na may mapanuring mga mata ang ipinakilala bilang A. Santos, isang private investigator. Gentlemen, panimula ni Kero, seryoso ang mukha, I need you to find this woman. Ipinakita niya ang screenshot ni Vyra mula sa live selling video. And these children. Sumunod ang larawan ng kambal. The video went viral for a short period. Comments suggest a resemblance. To me. Nagkatinginan sina Marco at Atty. Diaz. Si Amy Santos walang emosyon ang mukha. I need to know everything. Who she is, where she lives. Kung totoo ang haka-haka. But want this done discreetly. Very discreetly. No media, no leaks. Understood, maring utos ni Kero. The comments mentioned intimacy, yummy billionaire. If the EA team is already handling the potential public fallout, but the priority is the truth behind this. Yes, sir, sabay na sagot ni na Marco at Atty. Diaz. Masusunod, yung Ilana, sabi ni M. Santos. May kopya po ba kayo ng buong video, o kahit yung mga comment section? Tumango si Kero. EA team is compiling everything. I want updates every hour. Ang isip niya, lumilipad. Kung totoo nga 6 na taon. 6 na taon siyang pinagkaitan. Samantala, sa Barangay Mabini, ilang araw na ang nakalipas mula nang mag-viral ang live stream ni Vyra. Ang Yomi Billionaire issue, kahit papaano'y medyo humupa na sa social media, salamat sa mabilis na pag-delete ni Vyra ng video at sa pag-deactivate niya muna ng kanyang selling page. Pero sa dibdib ni Vyra, hindi humuhupa ang kaba. Bawat ugong ng sasakyan sa labas, napapatalon siya. Bawat hindi kilalang mukha na dumadaan sa tapat ng kanilang maliit na bahay, pinagpapawisan siya ng malamig. Para siyang kriminal na nagtatago. Mommy, laro tayo sa labas, aya ni Vin, hawak ang kanyang lumang robot. Mamaya na, anak, naglalaba pa si Mommy, sagot niya, habang patuloy sa pagkukusot ng mga damit sa batya. Ang init ng araw, pero mas mainit ang pakiramdam niya sa loob-loob. Nagpipilit siyang maging normal para sa mga anak niya. Pero sa gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga posibleng mangyari. Paano kung hanapin sila ni Kero? Anong sasabihin niya? Handa na ba siyang harapin ito? Ang sagot, palaging hindi. Sumilik siya sa maliit na bintana nila. Ang Barangay Mabini tahimik gaya ng dati. Mga kapitbahay na nagsitsismisan sa sari-sari store ni Aling Nena, mga batang naghahabulan sa kalsada, ang tunog ng tricycle na dumadaan. Buhay probinsya. Ang buhay na pinili niya para sa kanila, para sa kapayapaan nila. Kapayapaan ngayon ay parang anumang oras ay maaaring masira. Bigla, isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Makintab. Mamahalin. Hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. May logo sa gilid na pamilyar sa kanya, ang logo ng Ilana Group. Nanlamig ang buong katawan ni Vyra. Napabitaw siya sa damit na kinukusot niya. Ang puso niya, parang gustong tumalon palabas ng dibdib. Diyos ko, nandito na sila. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Bago pa siya makakilos, narinig niya ang sigaw ng mga anak niya mula sa labas. Wow! Ang ganda ng car, sigaw ni Vin. May bisita tayo, Mommy, tanong ni Via, na sumilip din sa pinto. Hindi siya makasagot. Parang napako ang mga paa niya sa sahig. Nakita niyang bumukas ang pinto ng van. Unang bumaba ang isang lalaking nakasuit, marahil ay driver o security. Pagkatapos, isang pamilyar na figura ang lumabas. Matangkad, matikas, ang buhok ay maayos na nakagel, suot ang isang simpleng polo shirt na halatang mamahalin at slacks. Siya. Si Kero Ilana. Sa harap mismo ng bahay nila. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Totoo nga. Nakita niya sila. Nakita niya ako. Ang mas ikinagulat ni Vyra, bago pa siya makasigaw o makagawa ng kahit ano, ang kambal niya, sina Vin at Via, ay biglang tumakbo palabas ng bahay, dire-diretso palapit sa lalaking hindi pa nila formal na nakikilala. Wow!
Ang tangkad mo po, sabi ni Vin, nakatingala kay Kero, ang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha. Si Via naman, walang sabi-sabing yumakap sa binti ni Kero. Hello po. Kayo po ba yung nasa giz? Yung sabi ni Mommy, friend niya. Napatulala si Kero. Napatingin siya sa dalawang bata na ngayon ay nakapalibot sa kanya. Nakita ni Vera ang gulat sa mukha nito, ang pagkalito, at may kung anong emosyon doon na hindi niya mapangalanan. Parang nakakita ito ng multo, pero kasabay noon, parang may bahid ng saya. Nang mag-angat ng tingin si Kero mula sa mga bata, ang mga mata nila ni Vera ang nagtagpo. 6 na taon. 6 na taon ang pagtatago ng mga tanong na walang sagot, ng mga pangarap na ibinaon sa limot. 6 na taon, at ngayon, nasa harapan niya ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ang lalaking minsan niyang inibig ng patago, ang lalaking dahilan ng maraming gabing walang tulog. Walang nagsalita. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga non-said words, ng mga damdaming nag-umapaw. Ang mga mata ni Kero, parang scanner, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, tapos ay bumalik sa mga mata niya. May galit ba? May panunumbat? O may pangulila? Si Vera, hindi makagalaw. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, gusto niyang tumakbo. Pero ang tanging nagawa niya ay titigan pabalik ang lalaking biglang sumira sa tahimik nilang mundo, at kasabay noon, ang lalaking maaaring maging kasagutan sa matagal nang hinahanap ng kanyang mga anak. Vera, basag ni Kero sa katahimikan, ang boses ay bahagyang garalgal, pero malinaw pa rin ang otoridad. Naramdaman ni Vera ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nakita niya na ako. At sa pagkakataong ito, alam niyang wala na siyang tatakbuhan pa. Nakatayo pa rin si Vera sa may pintuan, parang estatwang hindi makagalaw. Si Kero, nasa labas ng kanilang bakuran, kasama ang kambal na ngayon ay tila mga sisiw na nakabuntot sa kanya, panay ang tanong tungkol sa malaking van. Ang driver ni Kero, magalang na nakatayo sa gilid, hindi nagsasalita. Pipasok ka muna, alanganing sabi ni Vera, sa wakas ay nakahanap ng boses. Kahit na ang bawat himaymay ng katawan niya ay sumisigaw na patakbuhin ito palayo, alam niyang kailangan nilang mag-usap. Para sa mga bata. Tumango si Kero, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. May kung anong bigat sa mga titig nito. Pinapasok niya ito sa kanilang maliit na sala. Simple lang ang bahay nila, malayo sa karangyaan na marahil ay kinasanayan ni Kero. Isang lumang sofa set na may takip na crocheted, isang maliit na center table na may vase ng artipisyal na bulaklak, at ang easy kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Umupo si Kero sa sofa, medyo alanganin ang postura, parang hindi sanay sa ganoong kaliit na espasyo. Ang kambal, umupo sa sahig sa harap niya, nakatingala pa rin. Via, punta muna kayo sa kwarto. May pag-uusapan lang kami ni Tito Kero nyo, sabi ni Vera, pilit nang umingiti sa mga anak. Pero mommy, gusto namin siyang kausap, protesta ni Vin. Mamaya na, anak. Sige na, pakiusap ni Vera. Nag-aalangan man, sumunod din ang dalawa, pero hindi bago silang umiti at kumaway kay Kero. Bay po, Tito Yomi, pahabol ni Via, na ikinailing na lang ni Vera. Saan naman nakuha ng batang to yun? Malamang sa mga tsismosa sa barangay. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, bumigat lalo ang atmosphere. Si Vera, umupo sa kabilang dulo ng sofa, may sapat na distansya sa pagitan nila. Kinuha niya ang isang throw pillow at niyakap ito, para bang magbibigay ito sa kanya ng lakas. Vera, ulit ni Kero, mas malumanay na ngayon ang boses, pero may diin pa rin. 6 na taon. Hindi sumagot si Vera. Ano ang sasabihin niya? Na natakot siya. Na hindi niya alam kung paano. 6 na taon, Vera. 6 na taon mong itinago sa akin ang mga anak ko. May bahid ng sakit at panunumbat sa boses ni Kero. Bakit? Napayuko si Vera. Ang tanong na iyon. Paulit-ulit na rin niyang tinanong iyan sa sarili niya. Hindi ganoon kadali, Kero. Hindi kadali? Tumawa si Kero pero walang saya. Hindi kadali ang malaman na may mga anak ka pala na hindi mo man lang nakita, nahawakan, o nayakap sa loob ng 6 na taon. Anong parte doon ang hindi madali para sa'yo, Vera? Samantalang ako, heto, parang pinagsakluban ng langit at lupa ng malaman ko. Natakot ako, sa wakas, lumabas ang mga salitang matagal nang nakakulong sa dibdib ni Vera.
Tumingin siya kay Kero, ang mga mata niya ay nagsisimula ng mamasa. Natakot ako, okay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Buntis ako, mag-isa, walang trabaho. Tapos ikaw si Kero Ilana. Ano naman ang laban ko doon? Laban? Anong laban ang sinasabi mo? Kunot noong tanong ni Kero. Hindi ito Jera, Vera. Ito ay tungkol sa mga anak natin. Anak ko, pagtatama ni Vera, kahit alam niyang hindi iyon totoo. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang nag-alaga. Ako ang nandyan para sa kanila sa bawat pagyak, sa bawat lagnat, sa bawat ngiti. Isang alaala ang biglang sumagi sa isip ni Vera. Ang gabi ng paghihiwalay nila, o mas tamang sabihin, ang umagang hindi na niya ito naabutan. Pero bago yun, may isa pang gabi, ilang linggo matapos ang kanilang one night. Naglakas loob siyang pumunta sa Ilana main office. Nagbakasakali. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa pinaghihinalaan niyang pagbubuntis. Pero hindi siya nakaabot kay Kero. Hinarang siya ng isang matapobreng babae na nagpakilalang ina ni Kero. Flashback, gabi, sa labas ng mansyon ng mga Ilana. Umuulan noon. Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Mataray na tanong ng ina ni Kero, si Doña Esmeralda Ilana, habang tinitingnan si Vera mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang maruming basahan. May importante po sana akong sasabihin kay Kero, nanginginig na sabi ni Vera, basang-basa na sa ulan. Tumawa ang matanda. Importante. Hisa, sa tingin mo ba, may oras ang anak ko para sa mga katulad mo? Isa ka lang sa marami niyang. Fling. Huwag ka nang umasa. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa. Ayokong madumisan ang pangalan ng pamilya namin dahil sa mga babaeng tulad mo na ang habol lang ay pera. Parang sinampal si Vera ng paulit-ulit. Ang sakit. Ang kahihiyan. Tumalikod siya at tumakbo palayo, dala ang luhang humahalo sa ulan, at ang desisyong hinding-hindi na niya hahayaang yurakan pa ang pagkatao niya. Ang pamilya mo di. Mahinang sabi ni Vera, bumalik sa kasalukuyan. Ang nanay mo ayaw niya sa akin. Ayaw niya sa mga katulad ko. Natigilan si Kero. Nakita ni Vera ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa galit, napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ay realisasyon. Nakausap mo si Mama? Tumango si Vera, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Bago ko pa man masabi sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis ko, pinaramdam na niya sa akin na wala akong lugar sa mundo niyo. Na isa lang akong pagkakamali. Isang dumi na kailangang itapon. Ang bawat salita ay may bigat ng 6 na taong kiro. Pinili kong huwag nang guluhin ang buhay mo, Kero. Pinili kong lumayo para sa kapakanan ng mga bata. Ayokong lumaki sila sa isang environment na hindi sila tanggap na minamaliit ang ina nila. Natahimik si Kero. Matagal. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa mga anak nilang masayang naglalaro ng habulan sa maliit nilang bakuran, hindi alam ang bigat ng pinag-uusapan ng kanilang mga magulang. Anong karapatan mong ipagkait sila sa akin? Basag ni Kero sa katahimikan, ang boses ay puno ng hinanakit, pero hindi na kasing tigas ng kanina. Anong karapatan mong pagdesisyonan iyon para sa aming tatlo? Karapatan ng isang ina na protektahan ang mga anak niya, matigas na sagot ni Vera. Protektahan? O itago, ganti ni Kero. Vera, naiintindihan ko kung nasaktan ka. Kung totoo man ang sinasabi mo tungkol kay Mama, aminin ko, may pagkakamali siya. Pero hindi yun sapat na dahilan para ilayo mo sa akin ang sarili kong mga anak. Tumayo ito at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang kambal. Tingnan mo sila. Ang saya nila. Pero hindi mo ba naisip na baka mas masaya sila kung kumpleto sila? Kung may ama silang kinikilala? Hindi nakaimik si Vera. Naisip niya iyon. Gabi-gabi. Sa bawat mommy, nasaan si Daddy, natanong ng mga anak niya, parang pinipiga ang puso niya. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas ang kambal, may dalang mga papel at krayola. Mommy. Tito Yummy. Look, masiglang sabi ni Vin, ipinapakita ang drawing niya. Isang stick figure family. Isang malaking lalaki, isang babae, at 2 maliliit na bata sa gitna, may araw at bahay sa background. Family picture natin. Si Vea naman, ay hawak na drawing ng isang prinsesa,
isang prinsipe at dalawang maliliit na anghel. Kami to, Mommy. Si Tito Yami yung prince. Napatingin si Kero sa mga drawing tapos kay Vyra. Nakita ni Vyra ang lungkot sa mga mata nito, pero may determinasyon din yumuko ito at kinausap ang mga bata. Ang gaganda naman ng drawing nyo. Pwede bang makita ni Tito? Opo, sabay na sagot ng kambal at iniabot ang kanilang mga obra maestra. Pinagmasdan ni Kero ang mga drawing, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ngayon lang ulit nakita ni Vera. Alam nyo, pangarap ko rin magkaroon ng ganitong family picture, sabi ni Kero, nakatingin sa mga bata, pero parang si Vera ang pinatatamaan. Si Vera, nakatingin lang sa eksena. Ang puso niya, nagkakahalong-halo ang emosyon. Lungkot dahil sa mga nasayang na taon. Paninisi sa sarili at sa sitwasyon. Pagkalito kung ano ang dapat gawin. Pero sa gitna ng lahat, may maliit na kislap ng pag-asa. Tumayo si Kero. Hinarap niya si Vera. Hindi pa ako tapos sa'yo, Vera. Hindi pa tayo tapos. Seryoso ang mukha niya, pero hindi nagalit. Parang isang pangako. Kailangan nating ayusin to, para sa kanila. Sabay turo sa kambal na ngayon ay abala na ulit sa pagdodrawing sa sahig. Paminsan-minsan ay sumusulyap kay Kero na parabang ito ang pinakabagong atraksyon sa kanilang maliit na mundo. Hindi sumagot si Vera. Pero sa loob niya, alam niyang simula pa lang ito. Simula ng isang masalimuot, pero marahil ay kinakailangang paglalakbay. Lumipas ang ilang araw na puno ng alanganin at mahahabang tawag sa telepono sa pagitan nila ni Kero. Nag-usap sila, nagkasagutan minsan, pero sa huli, nanaig ang kapakanan ng kambal. Pumayag si Vera na dalhin ni Kero ang mga bata sa Maynila para makilala ang pamilya nito. Kahit na ang puso niya ay kumukontra, alam niyang karapatan din ng mga anak niya na makilala ang lola at iba pang kamag-anak sa panig ng ama. At karapatan din ni Kero na ipakilala ang kanyang mga anak. Sigurado ka ba dito, Vera? Tanong ni Aling Nena, ang kapitbahay nilang may-ari ng sari-sari store, habang tinutulungan siyang mag-empack ng ilang damit ng kambal. Baka naman kung anuhin lang kayo ng mga mayayamang yun. Umiti si Vyra ng pilit. Kailangan, Aling Nena. Para sa mga bata. Pero sa loob-loob niya, pareho sila ng pangamba. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Isang mas malaking van ang sumundo sa kanila, kumpleto pa sa 2 bodyguard na parang mga estatwa kung hindi kumibo. Ang kambal, excited na excited. First time nilang makakarating ng Maynila at first time nilang makakasakay sa ganito kalaking sasakyan. Wow, Mommy! Ang laki ng bahay, sigaw ni Vin nang huminto sila sa harap ng isang mansyon na parang palasyo sa laki. Napapaligiran ito ng mataas na gate at may malawak na hardin. Si Via naman, nakadungaw sa bintana, mas malaki pa sa bahay ni Mayor. Bumaba sila ng van. Sinalubong sila ni Kero na halatang kanina pa naghihintay. May ngiti ito sa labi, pero baka sa mga mata ang kaba. Hinawakan nito ang kamay ng kambal. Ready na kayong makilala si Lola Esm? Opo, Daddy, sabay na sagot ng dalawa. Daddy. Nasasanay na sila. At si Vera, nasasanay na rin siyang marinig yun. May kirot, pero may kaunting saya. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, namangha si Vera sa karangyaan. Lahat kumikinang, lahat mamahalin. Mga painting sa dingding, mga antigong vase, isang malaking chandelier sa gitna ng sala. Pakiramdam niya, lalo siyang lumiliit. Sa gitna ng sala, nakaupo sa isang silyang parang trono ang isang babae. Matanda na, pero halatang inaalagaan ang sarili. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, puno ng alahas. Si Doña Esmeralda Ilana. Ang ina ni Kero. Ang babaeng minsang nagtaboy sa kanya. Tumayo ito nang makita sila. Ang mga mata nito matalim, mapanuri. Walang bakas ng ngiti. Mama, si Vera po. At ito po ang mga anak namin, sina Vin at Via, pakilala ni Kero, pilit pinapasigla ang boses. Lumapit ang kambal. Hello po, Lola, bati ni Vin, medyo nahihiya. Si Via, nagtago sa likod ni Vera. Hindi sumagot si Doña Esmeralda. Tiningnan lang nito ang mga bata mula ulo hanggang paa, tapos ay tumingin kay Vera. Isang tinging puno ng panghusga. Maupo kayo, malamig na sabi nito, saka bumalik sa pagkakaupo.
Ang dinner scene na iyon ang pinaka-awkward at pinaka-tense na naranasan ni Vera sa buong buhay niya. Ang lamesa, punong-puno ng masasarap na pagkain na hindi niya alam kung ano ang tawag. Pero parang walang lasa ang lahat. Si Doña Esmeralda, walang tigil sa pagtatanong kay Vera. Mga tanong na parang interogasyon. Saan ka nagtapos ng pag-aaral? Anong trabaho ng mga magulang mo? Paano kayo nabubuhay sa probinsya? Bakit ngayon mo lang ipinaalam kay Cairo ang tungkol sa mga bata? Si Vera, sumasagot ng maayos at magalang, pero ramdam na ramdam niya ang insulto sa bawat tanong. Si Cairo, pilit na sumasabat para pagaanin ang sitwasyon, pero halatang hindi rin komportable. Ang kambal, tahimik lang. Marahil nararamdaman din nila ang tensyon. Sa kalagitnaan ng hapunan, inilabas ni Vin ang drawing na ginawa niya. Isang larawan nila ni Via, kasama ang isang matandang babae na may korona. Para po sa inyo, Lola, sabi ni Vin, iniabot ang papel. Tiningnan lang ni Doña Esmeralda ang drawing, tapos ay ibinaling ang tingin sa pagkain. Ilagay mo na lang dyan sa gilid, Hijo, walang ganang sabi nito, hindi man lang kinuha ang papel. Nakita ni Vera ang paglungkot sa mukha ni Vin. Parang gustong maiyak ng bata. Si Via naman, lalong humigpit ang kapit sa braso niya. Doon na napuno si Vera. Kero, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Uuwi na kami. Vera, sandali lang. Hindi, putol ni Vera. Ayoko na dito. Ayokong maranasan ng mga anak ko to. At ano naman ang problema, Hisha, taas kilay na tanong ni Doña Esmeralda. Hindi ka ba sanay sa ganitong klaseng pagkain? O baka naman ang mansyon ko ang hindi mo gusto? Ang ayaw ko po, yung paraan ng pagtrato niyo sa amin, diretsahang sabi ni Vera, hindi na napigilan ang sarili. 6 na taon ko pong pinalaki ang mga anak ko ng mag-isa. Hindi ko sila pinalaking bastos, at lalong hindi ko sila pinalaking mangmamaliit ng kapwa. Kung hindi niyo sila kayang tanggapin, kung hindi niyo ako kayang respetuhin bilang ina nila, mas mabuti pang bumalik na lang kami sa probinsya, kung saan simple lang ang buhay, pero may dignidad kami. Nagulat si Cairo sa sinabi ni Vera. Maging si Doña Esmeralda natigilan. Ma, sabi ni Cairo, ang boses ay maihalong galit at pagkadismaya. Hindi ganito ang pagkatao ko. Hindi ganito ang itinuro niyo sa akin. Sila ang mga apo niyo. Mga anak ko sila. Anak mo nga sila, Cairo. Pero hindi mayaalis ang katotohanang produkto sila ng isang pagkakamali, matigas na sabi ni Doña Esmeralda. At ang babaeng iyan, sabay turo kay Vera, hindi siya karapat-dapat para sa pamilya natin. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Si Vera, hindi na napigilan ang mga luha. Tumayo siya. Tara na, mga anak. Hinawakan niya ang kamay ng kambal. Vera, please tea. Pakiusap ni Cairo. Umiling si Vera. Ayoko nang marinig pa ang sasabihin niya. Ayokong lumaking nasasaktan ang mga anak ko dahil lang sa hindi kami katanggap-tanggap sa pamilya mo. Nagmamadali siyang lumabas ng mansyon, hila ang kambal na umiiyak na rin. Paglabas nila, bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikisimpatya ang langit sa nararamdaman niya. Basang-basa sila, pero hindi niya ininda. Ang mahalaga, makaalis sila doon. Vera, sigaw ni Cairo, sumunod pala ito sa kanila, basang-basa na rin. Sandali lang. Mag-usap tayo. Humarap si Vera. Wala na tayong dapat pag-usapan, Cairo. Malinaw na ang lahat. Ayaw ng nanay mo sa amin. At hinding-hindi ko hahayaang maranasan ng mga anak ko ang naranasan ko sa kanya noon. Sa gitna ng malakas na ulan, sa harap ng malaking mansyon, ang 3 tao, si Vera na puno ng sakit at galit, si Cairo na puno ng pagkabigo at helplessness, at ang 2 bata na nalilito at umiiyak, ay parang mga karakter sa isang trahedya. Hindi ako papayag na ganito lang matatapos, Vera, sabi ni Cairo, ang boses ay nangingibabaw sa lakas ng ulan. Tapos na, Cairo, sagot ni Vera, bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa mansyon, palayo sa pamilyang Ilana, palayo sa buhay na alam niyang hindi para sa kanila. Ang tanging naririnig niya ay ang iyak ng kanyang mga anak at ang walang humpay na patak ng ulan sa kanilang mga bala. Ang puso niya, basag. Ngunit sa kabila ng sakit, may determinasyon. Poprotektahan niya ang kanyang mga anak kahit anong mangyari.
Matapos ang mapait na karanasan sa Maynila, bumalik si Vera at ang kambal sa barangay Mabini. Tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Si Vera, pilit na ibinabalik ang dating sigla para sa mga anak, pero sa loob niya, may malaking sugat na nagdurugo pa rin. Ang mga salita ni Doña Esmeralda, parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isip niya. Si Kero, walang tigil sa pagtawag at pag-text. Humihingi ng tawad. Nangangakong aayusin ang lahat. Pero si Vera, hindi na ganoon kadaling maniwala. Ang sakit na idinulot ng ina ni Kero, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga bata, ay masyadong malalim. Isang hapon, habang nagwawali si Vera sa kanilang bakuran, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Si Kero. Bumaba ito, may dalang isang malaking teddy bear at 2 paper bag na halatang laruan ang laman. Vera, tawag nito, lumapit sa gate. Hindi kumibo si Vera. Nagpatuloy lang siya sa pagwawalis, pero ang mga mata niya, nakatutok sa bawat galaw nito. Pwede ba tayong mag-usap, pakiusap ni Kero? Hindi pa rin sumagot si Vera. Vera, please. Para sa mga bata. Doon lang siya natinag. Para sa mga bata. Ang palaging alas ni Kero. Pinapasok niya ito, pero sa labas lang ng bahay, sa may improvised nilang upuan na gawa sa kawayan. Ayaw niyang makita ng mga bata na nandyan na naman ito, baka umasa lang sila ulit. Nasa loob ang kambal, nanonood ng cartoons. Nandito ako para humingi ng tawad, panimula ni Kero, umupo sa tapat niya. Sa lahat ng ginawa ni Mama. Sa lahat ng sakit na naidulot niya sa inyo, lalo na sa mga bata. Alam kong walang sapat na salita para mabura yun, pero Vera, maniwala ka, sobrang nagsisisi ako sa nangyari. Tiningnan siya ni Vera. Sorry, Kero. Ganoon lang ba yun? Pagkatapos ng lahat ng pangmamaliit ng pang-iinsulto. Akala mo ba madadaan sa sorry ang lahat? May pait sa boses niya. Alam ko, malungkot na sabi ni Kero. Alam kong hindi sapat. Pero Vera, gagawin ko ang lahat para itama to, kinausap ko na si Mama. Sinabi ko sa kanya na hindi ako papayag na tratuhin niya kayo ng ganun. Na kung hindi niya kayo matatanggap, ako ang lalayo sa kanya. Natigilan si Vera. Hindi niya inaasahan iyon. Ginawa mo iyon? Tumango si Kero. Dahil kayo ang pamilya ko ngayon, Vera. Ikaw at ang mga anak natin. At handa akong ipaglaban kayo. Napabuntong hininga si Vera. May bahagi sa puso niyang gustong maniwala. Gustong umasa. Dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya si Kero. Pero ang takot na masaktan ulit, na masaktan ang mga anak niya, ay mas matindi. Mahal kita, Kero, mahinang sabi ni Vera, ang mga mata ay nakatitig sa malayo. Mahal pa rin kita. Siguro, hinding-hindi naman nawala iyon. Pero hindi ko na kayang masaktan ulit. Hindi ko na kayang makita ang mga anak ko na umiiyak dahil sa pamilya mo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Kero. Vera di. Umiling si Vera. Hindi sapat ang sorry, Kero. At hindi rin sapat na sabihin mong mahal mo kami. Kailangan kong makita. Kailangan kong maramdaman na totoo yan. Na hindi lang ito dahil sa obligasyon mo bilang ama. Katahimikan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang malayong ingay ng mga batang naglalaro ang maririnig. Bigla, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ng bahay ang kambal. Nakita nila si Kero. Daddy, sigaw ni Vin, sabay takbo palapit dito. Si Via, sumunod din, may dalang papel. Niyakap ni Kero ang 2 bata. Ang mukha nito, biglang nagliwanag. Daddy, may ginawa kami para sa'yo, sabi ni Via, iniabot ang papel. Isang love letter. Puno ng mga drawing na puso at mga salitang I love Steve Daddy na isinulat sa Crayola. Binasa ni Kero ang sulat at nakita ni Vera ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Yumuko ito at hinalikan ang kambal sa noo. Daddy, sabi ni Vin, ang boses ay seryoso, pwede bang ikaw na lang ang daddy namin forever? Si Via, tumango-tango. Ayaw na namin ng ibang daddy. Ikaw lang po. Parang may kung anong pumiga sa puso ni Vera. Ang mga anak niya. Ang inosenteng mga puso nila. Sila na mismo ang nagsasabi. Napaiyak siya.
Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Kilig, dahil sa pagmamahal na nakikita niya mula kay Keiro para sa mga bata. Pag-asa, dahil baka nga may patutunguhan pa ang lahat ng ito. Pero higit sa lahat, pagmamahal para sa kanyang mga anak na handang ibigay ang lahat para sa pangarap nilang magkaroon ng buong pamilya. Tumingin si Keiro kay Vera, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Vera, naririnig mo ba sila? Ito na iyon. Ito na ang scene, hayaan mo akong patunayan sa'yo. Hayaan mo akong ipakita na karapat-dapat ako sa inyo. Lumuhod si Keiro sa harap ni Vera. Sa harap ng mga anak nila. Vera, patawarin mo na ako. Patawarin mo na kami ng pamilya ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hinding-hindi ko nahahayaang masaktan pa kayo. Mahal na mahal ko kayo. Umiiyak na si Vera. Umiiyak na rin ang kambal, marahil ay nahahawa sa emosyon ng mga magulang. Si Keiro, nakaluhod pa rin, naghihintay. Pinunasan ni Vera ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa mga anak niya, tapos kay Keiro. Ang puso niya, gulong-gulo. Gusto niyang sumagot ng pero. Keiro, sabi niya, ang boses ay basag. Mahal kita. Pero kailangan ko muna ng katahimikan. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Hindi ko pa kaya. Hindi pa ngayon. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Keiro. Ang pagkadismaya sa mukha nito. Pero tumango ito. Naiintindihan ko. Tumayo ito. Pero hindi ako susuko, Vera. Hihintayin kita. Hihintayin ko kayo. Hinalikan niya ulit ang kambal. Mahal na mahal kayo ni Daddy, okay? Hinding-hindi kayo pababayaan ni Daddy. Tumingin ito kay Vera, isang tinging puno ng determinasyon. Kung kailangan kong manligaw muli, gagawin ko. Araw-araw. Hanggang sa mapatunayan ko sa iyo na seryoso ako. Umalis si Keiro, dala ang teddy bear at mga laruan. Iniwan niya si Vera na umiiyak, yakap ang kambal na umiiyak din, isang eksenang puno ng sakit, pero may bahid ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Vera ang kambal, narinig niya ang bulong ni Vin. Mommy, sana pumayag ka na kay Daddy. Napangiti si Vera ng mapait. Anak, hindi ganoon kadali. Pero sa puso niya, alam niyang nagsimula na ang paghilom. At marahil, sa tamang panahon, matututunan din niyang magpatawad at magtiwala muli. Para sa mga anak niya. At para na rin sa sarili niya. Lumipas ang ilang buwan. Ilang buwan ng matyagang panunuyo ni Keiro. Walang palya ang pagdalaw niya sa barangay Mabini tuwing weekend, dala-dala ang mga paboritong pagkain ng kambal, mga libro, at kung minsan, mga bulaklak para kay Vera na palihim nitong ikinikilig. Hindi na lang siya basta daddy sa mga bata, naging kaibigan na rin siya, kalaro at tagapayo. Si Vera, unti-unti nang lumalambot ang puso. Nakikita niya ang sincerity ni Keiro, ang pagbabago nito. Hindi na ito ang arogante at malayong CE na una niyang nakilala. Ngayon, isa na itong amang gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak at isang lalaking handang maghintay para sa babaeng mahal niya. Naging mas madalas na rin ang pag-uusap nila tungkol sa kinabukasan, tungkol sa kung paano nila aayusin ang kanilang pamilya. Si Doña Esmeralda, ayon kay Keiro, ay nagsisimula na ring magpakita ng pagsisisi, bagamat hindi pa ito hayagang humihingi ng tawad kay Vera. Nagpapadala na ito ng mga regalo para sa kambal na tinatanggap naman ni Vera alang-alang sa mga bata. Isang Sabado ng umaga, ginulat ni Keiro si Vera at ang kambal. May dala siyang malaking envelope. Ano to, Daddy? Tanong ni Via, kumikinang ang mga mata. Ngumiti si Keiro. Surprise! Binuksan ni Vera ang envelope. 3 plane ticket papuntang Hong Kong. At 3 pass para sa Disneyland. Nanlaki ang mga mata ni Vera. Si Keiro, seryoso ka? Seryosong seryoso, nakangiting sabi ni Keiro. Naisip ko lang, it's about time na magkaroon tayo ng first official family vacation. At ano pa bang mas magandang lugar kundi ang happiest place on earth? Ang kambal, nang marinig ang salitang i-Disneyland, nagtatalon sa tuwa. Yehey! Disneyland! Makikita natin si Mickey Mouse, sigaw ni Vin. At si Elsa, Daddy. Makikita natin si Elsa, tanong ni Via. Naman, Princess, sagot ni Keiro, ginulo ang buhok ni Via.
Hindi mapigilan ni Vera ang ngumiti. Ang saya sa mukha ng mga anak niya, priceless. At ang effort ni Kero nakakatunaw ng puso. Ang biyahe nila papuntang Hong Kong ay puno ng tawanan at excitement. First time ng kambal sumakay ng eroplano at bawat sandali ay isang bagong adventure para sa kanila. Si Vera, nakamasid lang, ang puso ay puno ng pasasalamat. Ang mga pangarap niyang imposible noon, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Sa Disneyland, para silang bumalik sa pagkabata. Sumakay sila sa lahat ng rides na kaya nila, nanood ng mga parade, at nagpakuha ng litrato kasama ang iba't ibang Disney characters. Si Kero at Vera, parang mga teenager na nagliligawan ulit. May mga pasimpleng hawak sa kamay habang nakapila, mga sulyap na puno ng kahulugan, at mga ngiting para lang sa isa't isa. Sa tren ng Disneyland, habang nakatingin sila sa mga nagdadaang tanawin, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, pero nagkaintindihan sila. Ang mga pader na itinayo ni Vera sa paligid ng puso niya, unti-unti nang gumuho. Gabi. Ang pinakahihintay na fireworks display sa tapat ng Sleeping Beauty Castle. Nakaupo sila sa isang bench, ang kambal ay nasa pagitan nila, manghang-mangha sa mga kumukuti-kutitap na ilaw sa kalangitan. Bawat putok ng fireworks, may kasamang tiwaw mula sa mga bata. Ang ganda, Mommy, Daddy, sabi ni Via, nakatingala, ang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw. Nga, anak, sagot ni Vera, niyakap ang anak. Sa kalagitnaan ng fireworks display, biglang tumayo si Kero. Humarap ito kay Vera. May kinuha ito sa bulsa. Isang maliit na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Vera. Ang puso niya biglang kumabog ng sobrang bilis. Hindi. Hindi kaya. Lumuhod si Kero sa harap niya. Sa harap ng maraming tao. Sa ilalim ng nagliliwanag na kastilyo at ng mga sumasabog na fireworks. Vera, panimula ni Kero, ang boses ay medyo nanginginig, pero puno ng sinseridad. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong nasaktan kita, nasaktan ko kayo. Hindi ako perpektong tao, at lalong hindi ako perpektong ama sa simula. Pero Vera, sa harap mo, sa harap ng mga anak natin, at sa harap ng buong Disneyland, natawa siya ng bahagya. Gusto kong malaman mo na ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa buhay ko, sina Vin at Via. Tumingin siya sa kambal na ngayon ay nakatingin sa kanila, hindi na sa fireworks. Gusto kong maging asawa mo, Vera. Gusto kong maging official na pamilya tayo. Gusto kong gumising araw-araw na kayo ang kasama ko. Gusto kong palakihin natin ang mga anak natin ng magkasama. Binuksan niya ang maliit na kahon. Isang sing-sing. Simple, pero elegante. May isang kumikinang na bato sa gitna. Vera Amanda Reyes, sabi ni Kero, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagmamahal at pag-asa. Will you marry me? Ang mga tao sa paligid, napansin na yata ang eksena. May mga nagbubulungan, may mga kumukuha ng picture. Pero si Vera, wala nang pakialam sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay si Kero, nakaluhod sa harap niya, naghihintay ng sagot. Ang mga luha, kusa ng tumulo sa kanyang mga mata. Luha ng saya. Luha ng pasasalamat. Luha ng pag-ibig. Yes, bulong niya, pero sapat na para marinig ni Kero. Yes, Kero. Yes. Isinuot ni Kero ang singsing sa daliri ni Vera. Sakto. Parang itinadhana. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan siya nito sa labi, isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal, ng pag-asa. Yehe, sigaw ng kambal, sabay palakpak. Magpapakasal na si Mommy at Daddy. Niyakap nila ang mga binti ng kanilang mga magulang. Sa gitna ng mga nagsasayawang ilaw ng fireworks, sa ilalim ng mahiwagang kastilyo ng Disneyland, isang bagong kabanata ang nabuksan para kina Vera at Kero. Hindi na nila kailangan ng fairy tale. Dahil ang totoong pag-ibig, minsan, mas mahiwaga pa kaysa sa anumang kwentong pambata. Hindi ko na kailangan ng fairy tale, Kero, sabi ni Vera, habang nakayakap pa rin dito, ang mukha ay nakasubsob sa dibdib nito. Basta ikaw, sapat na. Kayo ng mga anak natin, sapat na. Ngumiti si Kero. Mahal na mahal kita, Vera. Higit pa sa lahat ng bituin sa Disneyland. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga paputok at sa harap ng isang kastilyo,
ang prinsipe ay hindi na kailangan pang hanapin ang kanyang prinsesa. Dahil matagal na silang nagkatagpo, nagkahiwalay at ngayon, muling pinagbuklod ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pero nanatiling matatag. Ang Isla de Clara, isang maliit ngunit napakagandang isla na hindi kalayuan sa Barangay Mabini, ang napili nilang lugar para sa kasal. Hindi engrande, hindi magarbo. Isang simpleng beach wedding, kung saan ang mga alon ng dagat ang magiging musika, at ang papalubog na araw ang magsisilbing ilaw. Ito ang pangarap ni Vaira, isang kasal na intimo, makabuluhan at puno ng pagmamahal. Ang buong Barangay Mabini ay abala sa paghahanda. Sila Aling Nena, kasama ang iba pang kapitbahay, ay nag-volunteer na magluto ng mga pagkain. Ang mga kalalakihan, nagtulong-tulong sa pagtatayo ng arko na gawa sa kawayan at mga bulaklak na pinitas lang sa paligid. May nag-set up ng mga upuang kawayan sa buhanginan, at may mga nagkabit ng mga puting tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang buong komunidad, masaya para kina Vaira at Kero. Para sa kanila, ito ay isang modernong fairy tale na nagkatotoo. Si Vin at Vea ang pinaka-excited sa lahat. Si Vin ang magiging ring bearer, suot ang isang maliit na barong Tagalog na kapareho ng kay Kero. Si Vea naman, ang flower girl, suot ang isang puting bestida na may korona ng maliliit na bulaklak sa buhok. Ilang araw nilang pinraktis ang kanilang paglalakad sa isla. Sa araw ng kasal, maaga pa lang ay nandoon na si Vaira sa isang maliit na cottage, malapit sa beach, inaayusan ng isang lokal na makeup artist na kaibigan niya. Simple lang ang kanyang suot, isang flowy white dress na bumagay sa beach setting. Walang magarbong alahas, tanging ang engagement ring na bigay ni Kero at isang kwintas na may maliit na perlas. Ang ganda-ganda mo, Vera, sabi ni Aling Nena, na nasa tabi niya, hindi mapigilan ang pagluha. Parang kailan lang, karga-karga mo pa iyang kambal, hirap na hirap ka. Ngayon, heto ka, ikakasal na sa ama ng mga anak mo. Sabi ko naman sa'yo, may awa ang Diyos. Ngumiti si Vera. Salamat po, Aling Nena. Sa lahat-lahat. Nang handa na ang lahat, lumabas si Vaira ng cottage. Naghihintay sa kanya ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ngayon, bukod kay Kero, ang kanyang kambal. Mommy, you look like princess, bulalas ni Vea, niyakap ang binti ng ina. Ang ganda mo, Mommy, segunda ni Vin, medyo nahihiya pa. Hinawakan ni Vaira ang kamay ng kanyang mga anak. Kayo rin, mga anak ko. Ang gagwapo at ang gaganda nyo. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Nagsimula na ang seremonya. Naglakad si Vaira sa aisle na gawa sa mga puting petalya ng bulaklak, kasama ang kanyang kambal. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Kero, suot ang kanyang barong, ang ngiti ay abot tenga. Sa tabi nito, ang kanyang best man, si Marco. Nang makarating si Vaira sa harap, kinuha ni Kero ang kanyang kamay. You look breathtaking, bulong nito. Ikaw din, sagot ni Vaira, ang puso ay umaapaw sa saya. Ang seremonya ay simple pero solemn. Ang pari, isang matandang kaibigan ng pamilya ni Vaira mula pa sa probinsya. Ang mga panata nila sa isa't isa, puno ng katapatan at pagmamahal. Kero, sabi ni Vaira, nang sila na ang magbibigay ng personal vows, hindi ko inakala na darating pa ang araw na to. 6 na taon na ang lumipas mula nang una tayong magkita, at sa 6 na taon na iyon, marami tayong pinagdaanan. May sakit, may luha, may takot. Pero mayroon ding pag-asa, may pagmamahal, at higit sa lahat, may dalawang anghel na nagbigay sa atin ng dahilan para lumaban. Tumingin siya sa kambal. Pinapangako ko, sa harap ng Diyos at ng lahat ng nandito, na mamahalin kita, aalagaan, at susuportahan sa hirap at ginhawa. Ikaw, si Vin at si Vea, kayo ang buhay ko. Si Kero naman, hindi napigilan ang pangingilid ng luha. Vera, mahal ko. Ikaw ang dumating sa buhay ko noong mga panahong akala ko, nasa akin na ang lahat. Pero ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng pamilya. Patawad sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko. Mula ngayon, hanggang sa huling hininga ko, ikaw at ang mga anak natin ang unahin ko. Ipinapangako kong magiging mabuting asawa at ama sa inyo. Mahal na mahal kita, Vera. Pagkatapos ng palitan ng singsing at ng "You May Now Kiss the Bride", isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalinggao sa buong beach. Sa resepsyon, na ginanap din doon sa tabing dagat, may isang sorpresang naghihintay.
Si Doña Esmeralda Ilana. Dumating ito, kasama ang ilang malalapit na kamag-anak. Medyo alanganin pa rin ang kilos nito, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit ito kina Vera at Kero. Vera, Hijo, sabi nito, medyo nanginginig ang boses. Gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng nasabi ko. Maling-mali ako. Tumingin ito kay Vera. Patawarin mo sana ako, Hija. Nabulag ako sa aking pride, sa aking takot. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano kasaya ang anak ko sa piling mo, sa piling ng mga apo ko. Lumapit ito sa kambal na nooy kumakain ng cake. Yumuko ito at niyakap sila. Mahal na mahal kayo ni Lola Esme, mga apo. Si Vin at Via, nagkatinginan tapos ay ngumiti at niyakap pabalik ang kanilang lola. Isang eksenang nagpaiyak sa marami. Si Vera, lumapit kay Doña Esmeralda. Salamat po sa pagdating nyo. At opo, matagal ko na po kayong pinatawad. Nagyakapan sila, isang yakap na sumisimbolo sa paghilom at bagong simula. May special number din ang kambal. Kumanta sila ng TURV Sunshine na may kasamang actions pa. Nakakatuwa at nakakaiyak sa sobrang pagkatouch ng lahat. Nang papalubog na ang araw, nagsayaw sina Vera at Kero sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na Christmas lights na isinabit sa mga puno ng niyog. Ang tugtog, ang paborito nilang kanta noong una silang nagkita sa product launch, Can't Help Falling in Love. Habang nagsasayaw sila, nakatingin si Vera sa papalubog na araw, sa mga alon na humahalik sa dalampasigan, sa mga taong mahal nila na nakapaligid sa kanila. Napuno ng pasasalamat ang puso niya. Sa dami ng pinagdaanan natin, Kero, bulong ni Vera, habang nakasandal ang ulo sa dibdib nito, salamat at nandito ka pa rin. Salamat at hindi ka sumuko sa atin. Niyakap siya ni Kero ng mahigpit. Hinding-hindi ako susuko sa inyo, mahal ko. Kayo ang buhay ko. Ang paglubog ng araw ay hudyat ng pagtatapos ng isang araw, pero para kina Vera at Kero, ito ay simula ng isang habang buhay na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, pero pinagbuklod ng isang pag-ibig na sinubok ng tadhana, pero sa huli na naig. Ang tunay na pamilya, naisip ni Vera habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at mga anak na masayang naglalaro sa buhanginan, hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa pag-ibig na pinaglaban. At sa pag-ibig na iyon, natagpuan nila ang kanilang happily ever after. Hello, mga minamahal kong mambabasa. Unang-una sa lahat, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa paglalakbay ni Vera, Kero, Vin, at Via, mula sa nakakakabang sino ang tatay nila, hanggang sa kanilang pinakahihintay na kasal sa tabing dagat. Ang bawat tap nyo sa next chapter, bawat komento, bawat emoji na inyong iniiwan ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon at saya. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang naging parte na rin ako ng buhay nila. Naramdaman ko ang bawat kilig, sino ba namang hindi kikiligin kay Yomi Billionaire na naging si Daddy Kero, ang sakit ng pagtatago at pagtanggi, ang pag-asang muling mabubuo ang pamilya, at ang labis na kagalakan sa huli. Si Vera, na sumisimbolo sa katatagan at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina, si Kero, na nagpakita na ang tunay na pag-ibig ay handang magbago, magpakumbaba, at magsakripisyo, at syempre, ang ating bibong kambal na sina Vin at Via, na naging bukal ng inspirasyon at liwanag ng kanilang pamilya. Para akong nakipagsismisan kay Aling Nena, nakisaya sa mga taga-barangay Mabini, at minsan ay gusto ko na ring sabunutan si Doña Esmeralda, pero buti na lang nagbago siya, di ba? Kung mayroon man akong nais na mapulot ninyo sa kwentong ito ay ang mensahe ng pag-asa, na kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok, laging mailiwanag sa dulo. Ang pag-ibig, sa iba't ibang anyo nito, pag-ibig sa anak, sa asawa, sa pamilya, ay may kakayahang lampasan ang anumang hadlang, kahit pa ang matinding pride o takot. At ang pagpapatawad, gaano man kabigat ang nagawa sa atin, ay isang mahalagang susi sa tunay na paghilom at kaligayahan, hindi lang para sa pinatawad kundi lalo na para sa nagpapatawad. Nais ko ring iparating na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, ito ay tungkol sa pagmamahal na pinaglalaban, inaalagaan at pinahahalagahan. Ngayong natapos na natin ang kanilang kwento, inaanyayahan ko kayong lahat na ibahagi ang istoryang ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit sa inyong mga social media. At syempre, gustong-gusto ko ring marinig ang inyong mga saloobin.
Ano ang inyong paboritong eksena? Sinong karakter ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral o hugot ang napulot ninyo mula kina Vyra at Kero? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento, reaksyon, o kahit isang simpleng puso. Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin bilang manunulat at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga pahina ng panibagong mga pangarap at pag-ibig. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.